Isang CCTV footage ang napasakamay pa ng mga pulis kaugnay sa pagkawala ng sanggol na si Baby J sa Binangonan, Rizal. Kuwang-kuwa nga sa CCTV camera na ito ang mismong pagtakas ng ating subject na nakabihis nurse mula ulo hanggang paa. Meron siyang itim na mask at itim din na jacket habang tangay-tangay nga si Baby J. Makikita sa camera na dire-diretso siya sa lugar na to hanggang sa makakuha ng tricycle at hindi na nga napigilan ang kanyang paglayo mula rito sa ospital na ito. Sa pag-usad ng investigasyon, kinumpirma ng mga pulis na si Baby J ang sanggol na nakunang karga-karga ng isang babae sa video na palabas ng ospital. Dahil sa kuha ng CCTV, ang ginawa ng ating kapulisan, nag-screenshot ng kanyang photo at ipina-identify, i-distribute ito sa lahat ng barangay ng Binangonan and nearby municipalities. Sinundan ng mga otoridad ang babae hanggang isang kuha pa ng CCTV camera ang napasakamay ng mga pulis. Nasa palengke ang babae, bit-bit ang sanggol. At ilang saglit pa, sumakay siya ng tricycle kasama pa rin ang sanggol. Sumakay ulit ng tricycle. So, papunta sa isang fast food chain, pumunta sa covered court, may CR doon, nagpalit siya ng damit dahil paglabas niya, iba na yung kanyang suot and also na-recover ng ating kapulisan yung kanyang sinuot na pang nurse na itinapon or iniwan doon sa gilid ng covered court. Sumakay ulit siya ng tricycle, papunta naman sa bahay ng kanyang biyanan. Nagpatuloy ang investigasyon ng Binangonan Police. Kasi inalarma sila lahat. Uplan kabweb, uplan ganyan, may batang kinidnap sa ganito, ganon. Alerto kayo. Nakikilala mo ba kung sino ang nasa litrato? Teka. Agad-agad sa pagtutulungan nga ng barangay, may isang kagawad na naka-identify dahil sa suot niyang malaking earrings. Parang kilala ko to. Taga rito nga yata to. Ang babaeng nakunan daw sa CCTV ay residente ng barangay Darangan sa Binangonan. Natatandaan ko kasi yung hikaw na yan. Nakikita akong suot-suot niya. Baka si Sherilyn to. Sir, malapit lang dito yung bahay niyan. Masasamahan mo ba kami? Oo naman, sir. Tuturo ko. Siya nga kaya ang kumuha sa sanggol? Mabawi pa kaya si Baby? Ang babaeng nakunan sa CCTV ay kinilala lang si Sherilyn Sebanico, 20 years old at residente ng barangay Darangan sa Binangonan. Kasama si Lola Perla, pinuntahan ng kapulisan ang bahay ng babaeng nakunan sa CCTV na sinasabing tumangay sa sanggol na kinilalang si Sherilyn Sebanico. Mabawi na kaya nila si Baby J? Apo! Sino po yan? Magandang gabi po. Kayo po ba si Sherilyn Sebanico? Opo. Siya nga! Teka! Anak ko to! Sandali! Anak ko to! Nang makarating sa bahay ni Sherilyn, kumpirmado, hawak ni Sherilyn ang sanggol. Ano nangyayari? Alas 12 ng madaling araw sinundo si nanay. Kasi nga daw po nagkaroon na ng primary suspect na. Hindi na rin ako mapakali. Kumbaga hindi na ako talaga natulog nun eh. Kasi syempre, iniisip ko nga kung totoo ba talaga mababalik. Baka mamaya hindi pala sa akin yun. Ma'am, sumama na rin po kayo sa presinto. Doon na lang po tayo. Sir, sandali! Teka lang! Anong nangyayari, sir? Agad na inaresto si Sherilyn at dinala sa presinto. Positive na nandoon siya, kasama yung baby, at umamin naman din siya na talagang hindi niya anak yung babing daladala niya. At yun yung batang kinuha niya sa hospital. Sa isang cellphone video mula sa Binangonan Police, makikita si Lola Perla habang hawak-hawak na ang kanyang nabawing apo. Agad na dinala ni Lola Perla ang sanggol sa kanyang inang si Erica. Dinala sa hospital ang baby at mga 2 days pang nag-stay doon ang mag-ina.
So, chinek rin talagang igi yung bata. Kung anong mga natamo niya or kung in good condition ba itong bata. Positively identified naman nung nanay, nung family, nung baby na ito talaga yung apo ko na kinuha. Paano po yun na-realize na si BBA na ibalik na? Pagdating pa po niya sa akin, para pong yung nag-slow mo talaga. Talaga napaka-thankful po ako kasi naibalik siya sa akin nung time na yun. Sobrang saya ko po talaga. Si nanay po yung nagbigay po sa inyo, Si nanay po. Nung time na yun. Talagang iba po yung saya nung naibalik siya sa akin. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories si Sherilyn. Ayon kay Sherilyn, nagbuntis pero nakunan siya buwan ng Mayo ngayong taon. Tapos po nung sabi ko po, magsisita ako. Pagkukuha po yung baby na po yung lumabas. Hindi na po ako nakapagsalita agad na yun na po yung anak namin. Kasi po, nagsalita po siya sa akin. Sana po hindi po nangyari sa baby namin po yun. Sobrang takot ko po kasi na ma-disappoint po sila. Sinarili ko po yun pero ang dami po pagkakataon na gusto ko po sabihin sa kanya. Dagdag ni Sherilyn, ilang beses siyang nagpabalik-balik sa ospital para magpa-check up. 3 beses po akong bumabalik po sa ospital. Para po sana magpa-check up kasi nakakaramdam po ako ng sakit. Nakunan po kasi ako. May kumausap daw sa kanya at sinabing maaring hiwalayan siya ng kinakasama niya kapag nalamang nakunan siya. Naku, pag sinabi mo yan sa asawa mo, baka hiwalayan ka. Po, ano pong gagawin ko? Para po binuyok niya pero di ko po alam na gagawin ko po yun. Sa investigasyon ng Binangonan Police, nakailang balik sa ospital si Sherilyn hanggang makakita siya ng kwarto kung saan naroon ang mga uniforme ng mga nurse. Anong reason nga na palagi kang pupunta sa hospital? Siyempre gagawa ka ng paraan, ay masakit ng paa ko, papacheck ako ngayon. Pero yung pinaka-purpose mo talaga ay tignan sino ba yung mga buntis na pumupunta doon. Abang-abangan ko to kasi ito na talaga. Excuse me po, 1:30 na po ang newborn screening. Sunod na po kayo sa lab. Gusto niyo po ako po muna bahala sa kanya. Pa-fill upan niyo po muna ito. Nang ipahawak ni Lola Perla si Baby J sa nurse, dito na raw nagkaroon ng pagkakataon si Sherilyn na ilabas ng ospital ang sanggol. 3 beses siyang nagpalipat-lipat ng sinakyang tricycle. 3 beses din yung nagpalit siya ng attire. Base sa nakikita ng ating investigador, syempre para iligaw yung nag-iimbestiga. Dagdag ni Erica, hindi sila magkakilala ni Sherilyn. Ma'am, doon po sa pagkakatanda po ninyo, may mga mas naunang mga araw ba na nakita niya po yung mukha ng suspect na hindi po naka-base nurse o iba yung itsura niya or naka-nurse na din na mismong pumasok sa loob ng kwarto para lang tumatak sa isip po ninyo, alaala ninyo na nurse siya? Hindi ko po talaga siya nakita simulat sa pool. Sa naging pahayag ni Sherilyn sa Pinoy Crime Stories, sinabi niyang isang utility staff ng ospital ang nagbigay ng nursing scrub sa kanya na suot niya nung gawin niya ang pagdukot. Nandun po ako sa kinausap po ako ng isang utility po. Na ang sabi niya sa akin kung ano daw po yung nangyari sa akin kasi nakikita niya daw po ako nagpapacheck up sa OP. Sabi ko po nakunan ako. Tapos po nung binigyan niya po ako ng uniform, sabi niya daw po kasi sa akin matatagalan daw po yung ganun po. Pagka po baka daw po iwanan ako ng asawa ko. Hiningi namin ang panig ng Margarito Duavit Memorial Hospital sa naging pahayag ni Sherilyn. Itinanggi ng ospital na mayroong kasabwat na utility staff si Sherilyn nang gawin niya ang pagdukot sa bata. I tend not to believe that walang proof na may utility. Although, in retrospect, after reviewing the CCTV, nung lumabas siya sa comfort room, tinignan namin yung sequence, wala naman lumabas na
ibang tao na utility worker or any hospital staff. Oo, ba't di mo sinabi sa akin? Nakalisa na ako ng maaga sa trabaho. Ayoko nang maabala ka pa. Kayang-kaya ko naman eh. Inuwi ni Sherilyn sa kanilang bahay ang baby at ipinakilalang sariling anak ito sa kanyang live-in partner. Baby, ito si Daddy. Oo kasi baby. Ang pogi-pogi naman ng baby na yan. Mukhang kamukha ng daddy, oh. Noong una po natatarantaran po ako, gusto ko na po siyang ibalik. Natakot po kasi ako kasi hindi naman po talaga ako masamang tao. Pero natakot po kasi ako eh. Nakakarap sa kasong kidnapping si Sherilyn Sebanico at kasalukuyang nakapiit sa Binangonan Custodial Facility. Siya po ay sinampahan ng non-bailable na kasong kidnapping at pag siya po ay mapatunayan na nagkasala sa kanyang krimeng ginawa, yan po ay may kaparusahang pagkabilanggo ng 20 years and up. Nagpaabot din ang pamunuan ng ospital ng tulong para kay Baby J.